sa buhis, ilabi na sa real property tax. Matag biso nga makolekta nga buhis. 50% direkta mo paingon sa pondo alang sa programa sa edukasyon. Mao kini ang Special Education Fund o SEF. Kini nga pondo ang magamit sa kagamahanang lokal alang sa mga proyekto sa edukasyon sa matag lungsod ug syudad sama sa pagpatukod sa mga school buildings, operation ug maintenance niini ug uban pa. Karon sa panahon sa pandemya, ang kagawaran sa edukasyon ug ang atong mga kabataan gasagubang sa kalisod sa pagpatuman sa new normal sa edukasyon. Ang matag eskwelahan nagkinahanglan sa pondo alang sa bagong pamaagi sa edukasyon. Busa, subli, ginadasig ang tanang magbubuhis na adunay real property sa lungsod sa Talisayan ug tibok probinsya sa Misamis Oriental sa pagbayad sa buhis. Alang sa edukasyon, buhis ko, bayaran ko. This tax advisory is brought to you by the Municipal Treasurer's Office of Talisayan, headed by the Acting Municipal Treasurer Linmark G. Benlot, with the support of Honorable Mayor Romel C. Maslow. Alang sa edukasyon, buhis ko, bayaran ko. Ang COVID-19 usa ka makatakod nga sakit nga makuha gikan sa bag-ong coronavirus nga karon pa lang nadiskobrehan diha sa tawo. Kini mokata gikan sa usa ka tawo ngadto sa laing tawo pinaagi sa mga droplets nga nagagikan sa usa ka tawong adunay sakit kung siya mo istorya, muubo o muhatching. Kining mga droplets nga adunay kuyog nga virus posibleng mosulod ngadto sa baba o sa ilong sa laing tawo nga duol kaayo kaniya. Tungod kay mga droplets bugat, dili kini madala sa hangin ug matagak lamang sa sulod sa usa ka metro gikan sa tawo nga adunay sakit ug motapot sa mga butang nga anaa sa palibot. Kini ang rason nganong ang pagtakod ngadto sa laing tawo mas mahitabo kung sila duol ra kaayo. Sa pagkakaron, dili pa masuta kung pila ka oras magpondo ang coronavirus sa mga butang sa palibot. Tungod niini, gipahimangnuan ng tanan nga pirmi limpyuhan ang mga butang nga nagpalibot sa usa ka tawo nga adunay COVID-19. Ang ato mga kamot usab adunay taas nga posibilidad nga mataptan sa virus tungod kay kita mohawid man sa daghang mga butang. Gipahimangnuan ang tanan sa paglikay sa paghikap sa mata, sa ilong o sa baba tungod kay mahimo kining agian sa kagaw gikan sa kontaminadong mga kamot. Kung maubo o muhatsing, tabuni ang baba ug ilong gamit ang piko sa imong siko o kung aduna, mogamit og tissue. Ang nagamit nga tissue kinahanglan ilabay dayon sa basurahan nga adunay taklob. Ang makanunayon nga paghugas sa kamot gamit ang alcohol-based hand sanitizer o sabon ug tubig mao ang pinaka-epektibong pamaagi aron malikayan ang bag-ong coronavirus. Ang saktong pamaagi sa paghunaw makatangtang sa virus kung kini anaa sa kamot. Ang pinga ng kaugalingon aron magpabiling himsog ug aron malikayan ang pagkatag sa COVID-19. Ang maong pahinumdum gikan sa Department of Health. Yes, good morning mga kaigsuonan nato diri sa atong 18 barangays niining atong lungsod sa Talisayan. Ani usab kita sa programang Tiunay nga Pag-alagad Special Edition. Ako ang inyong ubosing alagad, Let Maestrado, maayong morning. And this morning, ang ato makauban na usab para sa special edition sa atong programa sa parte sa week-long business licensing and renewal information drive para karong molabot nga 2021 nga renewal. Kauban nato karon ang atong sa RHU ang atong Sanitation Inspector 3 nga si Ma'am Lenebet sa Noria. Ma'am, maayong morning. Good morning sa tanan. Good morning, ma'am. Musta? Okay lang. Medyo kulbaan. Medyo kulbaan. Okay, first time, but it's okay. Okay lang. Bugnaw ang panahon? Yes, very rainy kayo sa outside, no? Medyo bad kaayo. Careful Lan kaayo, so amping-amping po diha. Kon kita kaayo karon. Careful. Well, anyway, Ma'am Lenibet. Yes, ma'am. Since hapit naman ang renewal nato karong January 6 to 20, and since one of the requirements para makakuha ta sa atong business license or makapag-renew kita ang atong RHU. Yes. Unsa ba mga requirements nga kailangan para makakuha tag
asa na? Certificate or clearance? Kuan ma'am, mga permits. Naapod tayo mga permits nga gina-issue sa RHU regarding sa health. So, diha sa health, ang atong basic requirements is depende kung unsa ang ilahang line of business. So, sa amo sa health, sa RHU, gi-categorize namo ang mga businesses. Natay food establishments o non-food establishments. So there is a food establishments, mga establishmento nga nag-handle sa mga pagkaon. Unsa man ni sila, like for example, mga kananan, snack-ins, mga meat, mga fish, isda, unsa pa, water refilling station is also under sa food establishment. So kana sila ang usa na sila sa mga canteens kana. Apil na sila sa mga establishmento nga among gi-categorize under sa pagkaon or food. So unsa ang ilahang requirements before me mo issue og mga certificates or permits. Number 1 is magkinahanglan ang magkuan sila, maka-provide sila sa amua og chest x-ray. So next year sugdan na nato ang pagkuan sa chest x-ray nga result. Mao na siya ang requirements. Dayon stool exam. So kanang stool exam is pag-examine sa hugaw sa tawo kung wala ba sila'y mga helmets or mga kaga or parasites sa ilahang lawas. So kana siya ang duha ka requirements para sa nga maka-issue mi og health certificate og sanitary permit sa usa ka food establishments. So ang sanitary permit is gina-issue sa establishmento. Ang health certificate gina-issue sa empleyado, sa mga trabahante sulod ana nga establishmento. Kung pananglitan ang usa ka food establishment is adunay 5 ka empleyado. So 5 pod ka health certificate ang among issue sa ilaha. So buot pasabot kinahanglan pod sila mo provide og 5 pod ka chest x-ray og pagpa-examine sa stool. So per personnel na siya ang mga requirements. So kana siya. So under pod sa kaning non-food establishments, so unsa man ni sila, like kaning mga sari-sari store, mga kaning like kana mga dry goods kana sila. Mga basta kay wala ang nag-handle og pagkaon nga kanang direct nga kauno. Yes, kana siya. So ang amo lang gi-require ani sa ilaha is chest x-ray. So kung naanay result sa chest x-ray, ay na dayon mi mo issue sa RHU og health og sanitary permit. So kung pila the same gihapon sa food establishment, kung pila ang iyang employee sa iyang establishmento, maupod ang atong i-issue nga health certificate o kinahanglan magpakita sila og pilak pod kabuk nga chest x-ray ang gikinahanglan. So kana siya. So mao na siya ang requirements namo sa kaniang sa RHU. And idugang po day nako nga kadtuang sa food establishment, aside sa kanaang mag-issue ta og health og sanitary permit, napod may ginakandak nga food handlers training or seminar sa ilaha. Para mahibal-an nila nga unsaon ang proper way to handle food o to avoid mga contamination sa ilahang mga gipang serve nga mga pagkaon. So kana siya. So kaning kuan ma'am, kaning sa food handlers training, asa ni right after sa right after na ma'am sa paglukat nila nanan human na sila tanan, nakakuha na sila og business permit tanan. Amo na nang schedule kay. Schedule na lang. Yes ma'am. Then sa kuan lang sa kaning
naka-mention ko kaganiha regarding sa water refilling station. So, sa water refilling station, aside sa kaniang chest x-ray And o stool exam, mag-require pud mi og recent nga water sampling analysis result Water sa sampling analysis. establishmento before mi mo issue og health og sanitary permit. So, ang kaning kuan ma'am, kaning water sampling analysis nga result, asa man nila pwede ikuan? Sa ang mga kuan ma'am, ang mga owners nato na sila na ang mo kuha magkuha sa botilya, then kinanglan magpa-check sila sa ilang tubig na ay presence gyud sa sanitary inspector. So pwede na nato ang mukandak ang RHU nato para sa atong water sampling analysis. Oo, kana siya. I-inform lang ni sa RHU nga, for example, sa kaning water refilling station, nga, ma'am, nami bottle, magkuan lang ni sa, mag-schedule dayon. Unsa di siya nga klase nga bottle, ma'am? 250 ml ba ang necessary or Kuan ma'am, kanang depende na siya kay duha maguna siya ka analysis ang atong pagakuhaon sa water refilling station. Ang microbiological, gamay-gamay na siya mga buti, mga 100 ml siguro. Kana dayon naapod tay physico-chemical nga moabot na siya mga 4 liters ang gikinahanglan ana niya. So it takes time. Yun na siya, murag mudagan na siya mga 2 to 3 weeks ang result. So, mas maayo katong mga existing nato nga water refilling station karon magkuan na sila magpakuha na sila sa sample sa sample analysis nito, no? Oo. 2 to 3 weeks. Ang magkuha lang gyud sa sample is ang sanitary inspector gyud, dili gyud pwede nga sila nagyuri sanitary So inspector. dito mismo gyud sa ilang establishment Oo, dito mismo kuhaon sa ilahang establishmento, pero ang mukandak ana is the sanitary inspector. And then ang kaning sample nga to makuha, ma'am, asa man diri na nato sa ihatod nila sa laboratories nga gi-contact nila sa kuan sa mismo nga owner. Oo, kay dili pa man maka-cater pod ang ato ang RHU sa ingana nga services, so wala pa na siya sa ato karon. So naaman na siya sa DOH. So naayuban pod nga mo prefer nila ang private, so depende na sa ilahan. So mostly ani nga mga laboratories nga analyze ani nga mga samples is Toras Cagayan. Yes. Wala dili sa Higuog. Wala pod sa Hinguog, Cagayan. So I thought nga water refilling video easy lang ang mga requirements dili jud mas kuan siya, daghan siya og mga kanaang process pa. So before sila mo adto gyud mo kuha og business permit, mo agi sa yun sila sa amo. Okay, Marco, no? Pero ang kuan ani ma'am, separate po ba ang payment sa health certificate o sa sanitary permit or isa lang? Isa lang na siya karon, ma'am. Isa lang. So payment. Tanan payments dili sa amo diretso, kundi dito diretso sa treasury nato. Treasury. Oo. Okay. So medyo kan giday, no? So again, no, ang for non-food establishments ang gikinahanglan lang is ang chest x-ray. And for food establishment is chest x-ray and stool exam. But for water refilling station is kaning recent water sampling analysis result. So, what if 6 months ago nakapakuha na sila aning water sampling analysis result, ma'am? Okay pa ba gyapon na siya ipakita sa... No, recent yun, ma'am. Medyo strict jud ko sa water. Kay food man pud gud na siya. So, dapat jud mga December, Akala nga mga mga recent yun nga result na yun sila dapat ana. So pinakakuan gid, and at the same time kailangan na inform gid mo. Ma-inform sad. So kana ra man siya. Gamay wala man kayo na utro nga mga requirements sa RHU. Ang kanilang ang atong chest x-ray. Kanilang siya ang nautro sa karon. Oo, maura siya. Pero ang the rest is the same.
The rest is The same process lang gihapon mo. So, paano gyapon? So, musulod gyapon tanan ni sa ease of doing business, ma'am, no? 3 days for simple or natin mga non-food. Kung naana sila yung mga results tanan, makuha ra yun na nila og 3 days. Within 3 days. Oo. Okay. So, mga pila man kang amount nga usually ginabayaran nato din ha sa tong ay pila ba charges? Sa karon gamay ra cute kay wala naman tay stool naman lang atong payment dayon ang health og sanitary permit. So sa RHU murag mudagan ra gyud na siya sa RHU lang out. Walay labot ang uban ang chest x-ray og kadtong other nga requirements kay outside naman to siya. So mga nara gyud ang sa RHU mo dagan og mga 2 to 300 I think 300. Oh, okay. So included na yung ng health certificate. Yes, apil na siya tanan diha, ma'am. Okay. So at least dili kay tanto taas, no. Pero wala na siya nag-vary kung pila ka number of employee? Nag-vary gihapon siya, ma'am, kay ana may mga ang uban sa health certificate diha man ta magkuan. So kung daghan ang health certificate tapos of course isa ra man ang sanitary permit ana, ma'am, no. Isa ra. So kung pila ka buok ang school exam man atong basihan. So kung food establishment siya, so kung pila ka buok yang empleyado, like for example 5 iyahang employee, so 5 sad ka stool exam ang iyahang bayaran. So ingon ana siya. So mo issue sad mi og 5 ka health certificate. Inana. So, ang kuan ani, ma'am, wala tay there is atong RH yung makater nga mga laboratory examination para sa requirements atong kuan. Kanilang atong stool exam mo. Pwede na sa ato. Naa naman na siya existing na nato nga service sa RHU. Ang dili lang sa panato makiters kanang chest x-ray. So kailangan gikan gid sa or sa hinuog outside, no? Wala man sa diri sa ato sa Sa hospital. I heard nga ambot lang kung dili ko sure kung nabay kuan sa ato ang hospital, pero dili ko kayo familiar pa sa kanang kung naabay chest x-ray karon sa hospital. So mas maayo siguro nga ato pong i-invite ang hospital sa regarding sa iyang mga health services, ma'am. Kaya ma-schedule na sa nato siya. Yes. And at the same time, ma'am, kanang sanitary inspection nato, ma'am, pag mag-apply ba ang isa ka establishmento, ma'am, kailangan man nimo atuan na dayon, for example, na before ta mag-issue sa atong may ginakandak ng mga sanitary inspection. So before sila magkuan, so amo na silang dili sad mi magsaba kay naamantay mga random inspection, no, nga pag-abuhaton kay para sa makita yun nato ang tinuod nga sitwasyon sa ilang mga establishmento para kung natay makita nga defects, no, sa ilahang or mga kakulangon sa ilahang establishmento, ato silang makorek. Kay kung mag-schedule manggod ta, makaprepare sila, so dili nato makita ang unsa kay kani tsada kay atong pagka-inspection ana-ana. Pero pag abot di ay sa in reality, dili di ay mauto ang atong nakita sa mas maayo tong dila random ang atong pag-inspection kay para nga makita nato o ma-correct nato ang mga kakulangon nga nakita nato sa ilang establishmento. Dili man na siya nga kanaang ato silang dili na sila i-allow, but at least ma-improve nila pod ang service ng ilang ginahatag sa atong mga konsumante, di ba? So okay, so para kuan gid makita gid ang say kuan nila sa sitwasyon sa ilang establishment. How about kani mga non-food establishment, ma'am? Gina-visit ba gihapon ni sa for sanitation? Yes, ma'am, gina-visit pod nato siya sa dili pa magkuan, so gina-correct atong mga ang ilahang mga ilang palibot labi na gyud sa ilahang sanitasyon, kaning sa ilahang mga basura kay part man gihapon na siya sa ako ang sa programa sa health. So kana siya.
I see. Pero kaning mga food non-food establishments, not necessarily nga kaning, di ba, mostly pag food sa food establishment kailangan gid sila naka hairnet. Yes, sana siya sa among gina-inspect during sa among pag-inspection, gina-remind basta pagkaon mag-wear gyud hairnet, mag-wear og proper hand washing, kana yun siya pinaka-importante kay usa sa gadala sa mga contaminants sa mga food is ang ato yung kamot. So kana gina-remind nato ang mga maski dili mga under sa food establishment tanan ato na silang gina-remind nga manghugas gyud sa ilahang kamot kanunay. And even atong mga stall kuandang ma'am kanang parede sa atong plaza karon. At atong gyapon silang ginatan-aw na ma'am. So kailangan nakakuan gyud sila face mask no kay sa pagkakaroon required sa gyud nato na ang face mask. No kay sa atong situation ron, so ato na silang gina-require nga mag-wear gyud og face mask maski kinsa din nga atong makita ato jud silang gina-require mo nga gina-remind nga mag-wear og face mask gyud. Okay. Ayun. So balik ta sa sa food handlers training ma'am. For example, ang isa ka establishment is nasa butang na to 18 ka employees. So mag-conduct man ta og food handlers training ani, di ba ma'am? So dili ni sila pwedeng dili sa nato sila sa uban. Dili po nato sila pwede dunganon kay kuan man pod ang operations nila. So pwede nato sila tungaon dahil isagol sa uban nga mga employees sa kuan sa food. Pero sa pagkakaroon mag-limit gyud ta og audience kay tungod sa atong situation. So gihinanglan man gyud pud nato i-observe ang kanang mga minimum health standard sa ato ang nga gipatuman nato karon no. So dili pareha sa una nga more than taog kung pila ka buok ang wala na naka food handlers kinanglan atong i-cater. So next year siguro ato silang i-schedule o pila lang ka buok ang atong i-allow, mag-maximum siguro ta na og 20 persons per session. So makuan man na siya og usa ka adlaw nga sessionan. So karon dili yun nato makuha og usa ra ka adlaw tanan. So mo take time jud tag mga depende sa kung pila ang wala pa nato na pa food handlers. No, so kana siya ang atong i-schedule. So mag-maximum lang jud siguro ta og mga 20 per tao sa isa ka session. So kay para nga dili sad nato mabit ang protocol sa health sa atong situation karon. So right after sa food handlers training ay na din i-release tong ilang mga permits and certificate. Pwede ra ma-release ang health o sanitary permit pero sa food handlers naapod may gina-issue nga food handlers nga kani ang certificate yun. Pero kaning nga training wala na ni siya bayad. Wala na siya bayad. So free na siya namo nga service. What if kung si establishment ang iyang mga empleyado is or wala sila nagpadala og kuan na by something penalty nga pwede na kuan yun namo sila i-encourage pero wa pa man say nahitabo nga walay naka-appeal ma'am. Mga obedient man sa dangatong mga businessmen diri sa ato sa Talisayan. So wa pa sad nahitabo nga walay kuan kung dili sila maka-attend kay naa sila prior engagement mo saba man sila sa amoa. So pwede mi maka-schedule sa ilaw special nga kuan nga session so para makuan flexible ta sa atong RHU. Sa mga ingon ana nga mga butang no. So dili pod tanan nga kanang kuan. So kana siya kung gusto siya ma'am dili mi ka-appeal kay naami lakaw wala ana. So tagana mo sila og day kani sir pwede ba kaani so kana siya. So na leeway. Yes. Okay. So kay kinahanglan man gyud pud na nila ma'am nga mahibal-an good. So dili sa nato pwede nga ipaadto sila sa ilahang trabahoan nga wala sila knowledge about food handling. So ato yun ang ipakuan sa ila implement. What if katong mga nakakuan na katong last year nga nikuha og business permit? Ang atong food handler seminar is good for 2 years na siya kung last year. So next year mag-renew na pud. For example, karon nga tuig nag-datong January nikuan sila naka-attend sila sa food handlers
training, pwede na sila nga karong pwede ra ma'am. malabot nga renew dili na. Dili na. Sunod na Naan sa mi ganito, list ana. Kinsa so, to ang naka food handlers. Then nampod na mi mga records kung kay namang guiban nga sa establishmento no nga kani siya naka empleyado from January to March, pagka April nawala kay nakakita og laing wata kabalo sa reason, no? So during inspection amo na siyang gina-note nga kinahanglan ka og food handler seminar. Okay, so at least klaro na sa to mga kuano, sa to mga businessmen or mga business-minded person. Ikaning kuan ma'am, ang kanibitong since sanitation man ang ato ang yes, kuan ma'am, no? Malahi na ta medyo dilita dito sa business nga kuan ma'am. Ang kani atong mga poso din his atong lungsod ma'am, na bay kuan nato? Poso. Oo, poso. So sa atong mga poso sa atong lungsod na mag-conduct pud ta ana og mga kaning water sampling analysis. Pero kana siya. Pero ato nang ginasend ang sample sa PHO kay dito man ang processing nato sa water sampling sa PHO. So ang matag barangay magpa-schedule na diri sa AMUA sa RHO. If ang ilahang mga puso is naay makita nga mga like for example E. coli, ato na siyang gina-chlorinate. I-chlorinate nato na siya dayon mo na siya atong service nga hatag laba regarding ani atong mga puso. So next year so naa na tay mga gipang schedule sa matag barangay nga magpa water sampling, no? So ato na siyang next year. So sa karon nga tuig naka-sampling ta diri sa poblasyon, ug naka-chlorinate pud ta diri sa mga puso sa poblasyon. So sa umaabot nga mga semana pud naapod tay mga naka-schedule na o chlorination. So naapoy mga times pud ma'am nga regarding aning mga tubig, no? Nga dili possible ang chlorination sa puso kay napaman good sa napay uban nga didto gakuha og tubig sa mga spring. No? Di na sila gakuha og tubig sa mga spring. So kana siya ang atong ginahimuan na is water container chlorination. So ang ilahang mga sudlanan sa tubig mao ang atong gina-chlorinate. So naana siya mga pamaagi kung unsaon. So atong DHW ato nang ginatudluan sa ingon ana kay sila man sad gyud ang ato ang engage gyud sa mga engaged gyud sila sa household. So kana siya. Ikaning atong kuan ma'am nga pagkuan sa mga puso ma'am. Kani bang na-schedule nato nga mga barangays, ma'am? Kaning mga public nga puso? Yes, public nga mga puso na siya, ma'am. How about ang katotong mga ang private? Ang mga private, pwede rapod mag-inform lang sa ako. And then, ato pa man na siyang magpa-schedule pa man taan na sa PHO kay daghan ba kayo ang municipality nga gi-cater sa PHO. So, kung naana tay schedule nga nakuha, i-inform po nato sila pagbalik nga mauni ang inyong schedule. So, kinahanglan ato at kwaon na yun ang tubigan. So and then na siya charge sa mga private. Sa public o private na ay charges kay dito man sa PHO ang pag-process sa sample. So sa RHO wala na. Ang magkuha po na ang sanitary inspector. So ang bayan laan nila is sa PHO na. Sa province na siya. So kung public nga mga puso level 1 water source kuan 200 ang ilahang charge. Sa dayon kung private 250. Okay, so mag-inform lagi sa inyo. Mag-inform ma'am kay kuan man para ma-schedule nato sila dito sa PHO. Ihawat ang kaning kuan sad ma'am, kaning atong mga naay mga kaigsuonan nato nga naay
For example, kaning alaga nga mga baboy or babuyan, gina-visit ba sa dinato for sanitary inspection? Oo, ma'am. Ato na silang gina-visit, gina-remind nga dili yun pwede magbuhi kung household, backyard, dili yun pwede mulapas og 2 heads. Kanang magpigiri na bitaw, ma'am. So, dili yun siya pwede. Kay bawal na siya. Dapat kung ang imuhang tangkal na ang yun siya, septic tank sa yun. Septic tank. Yes. Pero kung what if katong pag-visit ninyo is na ay nakita ninyo nga mga violation, nabatay gihatagan nato na sila o depende sa violation, pila ka days atong ihatag nga time to correct the violation. No? Depende. So ato na silang ginahatagan o pila ka days nila i-comply para ma-correct ang ilahang violations. Okay. Usahay ba yan mo ba nagkakakos ang kanito ng yung smell ba yan? Yes, ang kanag yung baho yun siya. Kanang kuan. So kung magplano nga magtukod o magbuhi og baboy, nang lang yun nagyud kay proper septic tank sa imuhang tangkal. And also ang even na kaning poultry. Poultry, oo, kana sad siya mo. So kailangan na siya mga kuan sad. Okay. Kung duol ba sa mga residential dili areas, siya pwede, ang poultry dili yun siya pwede duol sa duol sa mga residential area. Dapat dito yun siya sa 500 meters away mangani ang ginakuan sa gina-require. 500 away sa mga balay, sa national highway kana siya. So dapat layo yun siya sa mga kabalayan. Okay, ma'am. So, Ma'am Lenevet, na pa ba tayo mga nalingtan nga ba si kailangan mahibalaan sa atong mga listeners diri, especially sa Talisayan? Ang ako lang madugang, no, regarding karon kay ting-ulan na pod. No? Dahil pagka-ugma, muinit. So, ang i-remind lang nako ang atong mga katawhan diri sa atong lungsod sa Talisayan nga magbantay kaning atong dengue. So, naatay mga pamaagi unsaon nato maiwasan ang kaning dengue, no? Kay di po ni nato siya pwede nga kanaang pasagdan lang kay tungod kay pandemya ta karon. So kinahanglan mag-vigilant pud ta kay ang ang weather nato karon is unpredictable, muulan, muinit. Nya mao na siya ang pinaka-paborito nga season sa lamok. No? So, number 1 is kinahanglan nato nga natay ginatawag nga 5S laban sa dengue. So, unsa maning 5S? So, number 1 is search and destroy. So, kinahanglan unsay buot pasabot, kinahanglan pangitaon nato ang mga gipang itlugan sa mga lamok. Kadtong tanan nga pwede sa tawag ani unsa man day ang kaning behavior sa lamok nga nagdala og dengue. So ang iyahang behavior is kaning kuan siya, day biting siya. So ang peak sa iyahang pagpamaak is between 10 a.m. og 4 p.m. 2 hours before after magsidlak ang adlaw ug 2 hours after musalop ang adlaw. So kasagara 10 o 4 a.m. na siya. So mo na siya ang tigkuan. So unsa may atong buhaton, pangitaon gyud nato ang ilahang gipuy-an, gipangitlugan sa lamok. Posible asa man ni nato sila makita. Diha pinaka-basic kanang ato bitawng dish rack. Kay diha kana siya diha kadag sa kasagara nga maglarva survey me mao gyud na siya ang among unahon kay naagyud di gyud masipyat, naagyud waya-waya nga makita didto. So kana mga flower vase nato kinanglan ato na siyang limpyuhan og ilisan at least 3 days ang tubig. Kanang mga ligid nga wala na bitaw nangagamit o kanang mga botelya nga wala na nangagamit
kanang mga botelya ipangkulob yun na siya para nga dili masudlan sa ulan or labi na karon nga ulan. Kung dili ninyo wala sila area nga kanang na shaded area gani nga dili maulanan, pwede ra i-cover o anything nga dili makuan sa tubig, masudlan siya sa tubig. So mas maayo ikulob yun siya. Dayon sa pa ang mga ligid ibutang sa shaded nga part para dili masudlan sa tubig. Or might as well himuon na i-recycle na lang na siya, himuong unsa ba tamnan sa mga tanom no. O kay uso naman karon daghan ang plantita o plantito, so pwede ra na siya ma-recycle, matamnan sa mga talamnon. Kana siya unsa pa maski kani mga tansan nga gagmay gani o kana siya ma'am kung naay makita nga tubig ipangyabo ipangkuan. Then pinaka importante gyud is manglimpyo gyud sa palibot, sulod o gawas manglimpyo gyud kita sa atong palibot kay para makaiwas ta ani-aning bis dili lang dengue tanan klase nga sakit no. So pangitaon nato ang ilahang breeding site sa dengue. Sa Aedes aegypti mao ni siya ang lamok nga gadala og Aedes aegypti. Yes. Aedes aegypti mao ni siya ang lamok nga gadala og dengue. Unsa pa ikaduha nga S, seek early consultation. So kung naana mo nabantayan nga kanang lain nga paminaw sa inyong lawas, maski unsa klase nga nga kanang sakit nga inyong gibati, ang pinaka the best yun is musik yun taog mga professional help or magadto sa ato mga RHU or health center para ma-check up sila. So kay dili man koy ato man na silang langay-langayon nga pag adto sa hospital or sa RHU late na kaayo, dili na yun na siya naagyo yung mga instances nga lisod na siya i-manage no. So kung mintras sayo pa kung naanay mga hilanat, so unsa man to mga simptomas no sa dengue, hilanat nga on and off, dayon mga abdominal pain, sakit ang tiyan, mga rashes kana. So pa-check up na gyud siya. Then sa secure self-protection. So, kita po sa atong balay, saan man nato pag-protect sa ato ang pamilya para nga maiwas ta aning dengue is, number 1 is, pwede rat nato atong mga anak atong ipasuot o mga pajama kung nasa balay, kay day biting baya siya, no? Then, pwede ra po ta mag-apply o mga insect repellent nga mga lotion, o pinaka maayo gyud is magmuskitero inig kagabi. So tulog. No? So kana siya. So number 1 pud ana is ang sa self protection kana gyud manglimpyo sa atong palibot ug sa atong lawas kana siya. Dayon sustain vector control measures, like for example natay simba ko lang na outbreak no sa usa ka lugar. So kung mo ingon nga mag-fogging, mag-support ta, pero kung dili kinahanglan ang fogging, dili gyud siya ang pinaka main nga reason or pinaka main nga kana ang control measure para mawala ang dengue. Dili ang pinaka main gyud nga control measure or prevention sa dengue is kani yung number 1, search and destroy. Maog yun na siya, manglimpyo yun ta sa atong palibot. Pero kung naana yun siya outbreak sa usa ka lugar mo nang depende pud na siya sa LGU o sa MHO kung magpa-fogging ba sila. Then ang pinaka last nga 5S is sustain hydration rather. No, sustain hydration. So kinahanglan mag-inom og tubig kana siya. Dayon mga nutritious foods para dili maluya, no? Labi na kaning mga nagsakit na bitaw, no?
mukaon yun sa mga sa pagkaon nga nutritious, tubig yun at least 1 liter per day kana gyud siya. Para dili ma-dehydrate ang usa ka tawo kana. So mauna siya ang 5S nga atong angay buhaton para nga makaiwas or makaprevent ta sa dengue or sa dengue. Ayun. By the way, ma'am, Yes, ma'am. bilang last na ako pangutana, no, Yes, bago ta mag-end sa tong program sa tiunay nga pag-alagad, since pandemic man karon, no, and mostly paka-receive gid mig mga messages diri usahay nga mapangutana kung unsa bay requirements sa atong travel authority kumukuha kita. Okay. Sa atong travel authority, ang before sila mo adto sa PNP, kay ang PNP man ang mo issue sa travel authority. So muana sa sila sa RH sa ilang barangay una. Muana sila sa ilang barangay para magkuha sa quarantine pass. Pagka naana sila ay quarantine pass, pwede sila mo adto sa RHU nato dire para makakuha sila og medical certificate. No, but before sila naami ipa-fill up nga forms, may mga details kung asa sila paingon, specific address asa gid sila padulong. Mauna siya among gina-emphasize didto nga ilang ibutang sa ilahang sa form nga among ginapa-fill upan. No? So specific address yun, dili kung ma'am asa man ka mo adto Butuan, dili lang yun Butuan ang ibutang, specific yun asa dapit sa asa nga lungsod. Yes, kana yun siya ma'am. Kay simba ko lang ang ang purpose man gud na is simba ko lang makakontract siya og sakit at makuha na mo ang asa siya gikan, matrace na mo siya. No? Kana. So kana siya, quarantine pass, katong form, dayon valid ID. Valid ID sa pag-travel. So kung naan ang tulo nga requirements, pwede na din siya hatagan og medical certificate nga maoy iyahang dalon sa PNP nato diri sa Talisayan para ma-issuehan siya og travel authority. So kinsa man to ang atong issuehan og travel authority. So katutanan nga mo biyahe outside sa Misamis Oriental. Misamis Oriental, not outside region 10, kundi Misamis Oriental outside. Yes. Ayun, para mas klaro ha. Bukidnon, kana, gapangita na sila. Maski part sila sa region 10, ato mang silang ginakuan. Oo. Dayon, Butuan kana, basta outside Miss or atong mga gapangayo yun sila og kani ang travel authority. And even Camiguin. No? Yes, Camiguin. Apil pod. Okay. So kung moadto sila og pananglitan hinguog, ang ilang dalon didto is quarantine pass gikan sa ilahang barangay. Ayun. So at least klaro, no, kay para di na magsigi. Repeat sa mga questions, di ba? Anyway. So, kung naay mga pangutana, ma'am, adto lang gihapon sa RHU. Then nabitaw mga instances pud, ma'am, nga kanaang sa isa ka biyahian kay tag 5, no? Sa isa ka pamilya, 5 ang muadto. So dili sa yun na nato sila i-allow nga daghan. Limit lang gihapon ang mga tawo nga atong ipagawas kay tungod sa situation. And then bawal ang bata? Bawal ang bata nga kani ang below 21 years old, no, kana siya. Pero kung dili gyud malikayan nga ilang uban nun kay muuli na sila sa ilaha, ang ilang buhatan ana is mangay na sila certification sa atong DSWD. Aware na ang DSWD ana nga kung naay minor. Dayon kung 65 sad ka pataas nga magbiyahe, dili sad pwede. 60 years old pero able pa naay consideration ana, pero 65 dili na gyud siya. Maski able pa ang lawas. Dili na. So di na gyud. Okay. Ayan. So napabayta kailangan nga mga programs nga kailangan mapahibalo sa ato coming sa RHU nato aside sa atong dengue nga kuan. Sa pagkakaroon nahuman nami sa among MRCA, no, sa among measles rubella nga
vaccination. So sa mga kuan pod sa atong mga senior citizen, so naapod tay mga services. So sa kada barangay kung naami mga services nga kuan amo nang gina kuan sa ilhang tagsa-tagsa ka mga BHS sa ilang barangay. So kung na sila mga inquiries regarding sa mga services nato sa RHO, pwede ra sila mo diretso sa atong RHO or pwede ra pod didto gyud sa ilahang mga BHS, sa ilahang mga midwife para nga makapangutana sila unsay mga serbisyo nato sa atong mga katawhan, no? Dili lang wala nag-matters kung bata ra ka, tanan nato giserbisyoan. Ayun, okay. Thank you so much, Ma'am Linebet Sanoria, and salamat kasi bang time, ma'am, no? Yes. Salamat po kayo aning ma'am, aning opportunity nga makapahibalo sa among mga programa diya sa ato sa RHU, no? So hopefully mautro. Yes, of course. Puhon ato siyang schedule, ma'am. Yes, thank you so much, ma'am, once again. And by the way, guys, so makatuatong ko ang atong Sanitary Inspector 3 sa atong RHU diri sa Talisayan. So makaigalaan mao kana ang naglangkob sa atong programang Tiunay nga Pag-alagad Special Edition. Ako inyong ubos nga alagad, Let Maestrado. Maayong adlaw kaninyong tanan. Public Advisory. Pahibalo sa mga magbubuwis sa real property tax sa lungsod